prayer meeting. Prayer meeting. April 25, 2025. Prayer meeting. April 2025. Tapos, save. Mamaya ko na ayusin. Save. Tapos, complete. Okay, go live. Go live. Okay, recording na. Naka-go live na tayo. Ayun, alright. Sige, tayo po magsimula na. Good evening everyone and welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarenes Friday night prayer meeting this April 25, 2025. Ako po'y nagagalak na nandito kayo. Sama-sama po tayo nagpupuri sa ating Panginoon. So kung meron pa po kayong kakilala na gustong sumama at mag-join, please i-share nyo lang po ang ating code and may FB Live din po tayo for the people na nahihiya or ayaw sumama sa Google Meet natin or hindi makasama sa Google Meet natin. Again, ako po si Pastor Michael Diba from Light of the Mountain Church of the Nazarenes. Magandang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, ay ako po'y nagpapasalamat sa successful at safe na church outing / church Easter Sunrise service / church baptismal service last Saturday and Sunday, with a very special surprise na dumating at umuwi pala sila Kuya Ricky at Ate Mila Villamayor, and sana maka-join sila. Kung meron po kayong opportunity to message them or to contact them, please paka-message po ako upang sila po ay makasama sa atin sa gabing ito. At ako po ay everyone. Yan. So, yun po, isa sa kong pasalamat. Maraming nangyari, maraming kwento, maraming nangyari, but praise be to God for the successful and safe na tayo ay nakapunta at nakauwi sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. At again, magandang gabi po sa ating lahat. So, meron pa po bang gusto mag-share na kanilang praise report or thanksgiving item sa gabing ito? Pastor, Yes, mauna na ako. Yes, Kuya Jun. Una-una, kami, pasalamat ako dahil si Jay nag-decide nung Sunday na magpabaptize, no? Ayan sabihin na lang natin na, highlight. Highlight, yes. Nung, isang highlight natin yun, yes. nag-decision siya. Hindi naman siya kino-urge, kaya lang, in-open up lang sa kanya yung possibility na kung gusto niya. At by God's grace, nag-decide siya na makasama sa baptism nung, ang tawag nito? Kasi ang biro lang naman namin sa isa't siya, basta mayroon pa raw pagkakataon siyang kutos-kutusan ako kahit na nabaptize na raw siya. Sabi ko, walang problema ko. Kutos na muna lang pala ako . Anyway, yun. Tapos pangalawa, sana tuloy-tuloy na rin yung kasi parang answered prayer. Parang answered prayer na rin to, na humingi ako sa Diyos ng tuloy-tuloy na sana yung driver tsaka yung pahinante doon sa aming van. Kasi nasa courier, pinasok ko sa logistic tong van. Okay. At sana tuloy-tuloy na to at pagpalain ng Diyos itong pinasok namin na business na ito. Kaya nagpapuri ako sa Diyos dahil nga dalawang answered prayer na ibigay niya sa akin. At sana masustain yung business logistics. Amen. It's a really answered prayer at a blessing talaga yung Yeah. Yes. Tsaka nga pala, isa pa. Alam mo, isang tinuturo sa akin ng Diyos kasi ako yung parang impatient akong tao. Talagang yung may timing siya. In his own time. Wag lang tayong ika nga nagmamadali o sabihin natin na naiinip tayo. Talagang ang oras hawak ng Diyos yan. Meron siyang sariling time para sagutin yung mga panalangin natin. At natutuwa naman ako dahil sa mga sinagot niya, kasi nga, we're trying to look for a buyer ng lote for so many months na.
Sana ito na talaga. May nakausap na kami. Nagpunta na ron sa developer. Okay. Medyo may mga query siya. At least nasagot naman yata yung mga query niya na to their satisfaction. So hopefully, ma-close na yung deal namin. Anytime soon. Alright. Sige, pag-pray po So natin yan, Kuya Jun. thank God for Salamat po. those three answered prayers. Amen. Okay. Thank you, Kuya Yeah. Jun, for those encouraging na answered prayer na naririnig natin sa ating mga kapatiran. And yes, kaya hindi ko sa Yes. sinabi in my part sa prayer Thanksgiving ko kanina because syempre nandito yung asawa so siya dapat ang magsabi nun. But yes, I really am happy and blessed na may dalawa po tayong kasamahan at kapatiran nagpa-baptize last Saturday, Sunday si Ate Miladal at ganun din si Ate Jane. So God bless you po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan ang inyong mga spiritual birthday. And I hope and pray that our relationship with the Lord may go deeper and stronger. But yes, hindi naman to magiging ibig sabihin na wala na tayong magiging problema, but mas lalo tayong lumakas na pagkapit sa Kanya. Amen. So, without further ado po, tayo po ay manalangin para po tayo ay magsimula na sa ating mensahe sa gabing ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful day. Thank you for this wonderful time. And thank you for this wonderful people that despite the busyness ay nagkakaroon pa rin sila ng time to participate in our fellowship every Friday. Lord Jesus, may you bless them, guide them, and be with them. Lalo po sa aming mga mental health, ganun din sa aming physical health, financial health, emotional health, at syempre po, ang aming spiritual health. Lord, ibinibigay po namin lahat ng papuri at magsama sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Magandang gabi po sa inyong ulit, mga kapatid. So, ang ating topic po sa gabing ito is family. God's design for family. One of us, isa sa mga pinaniniwalaan ko is family first in the ministry. So, I really am hands-on ako sa family ko. I'm not the perfect dad, I'm not the perfect husband, but I make sure that my family ang inuuna ko. But minsan, may mga times, may mga pagkakataon, may mga case-to-case basis na syempre may kailangan unahin kasi emergency. But regardless, inuuna ko po ang family. Kaya kung makikita nyo po sa aking FB, kung kayo yung tumitingin sa FB ko, palagi kaming banding time, playtime, namin ni Andre, ni Aubrey, and minsan si Faye, dapat si Faye nga dapat mas marami. Kasi dahil busy po kasi income tax season hindi pwede, pero dahil tapos na income tax season niya medyo na kaming hopefully makapag-banding kami ni Faye bilang husband and wife. Now, the theme is family is a gift from God. I think all will agree that our family is a gift from God. It may not be perfect. Believe me, it may not be perfect, but it's a gift from God. A place to grow in love, faith, and purpose. So, meron po akong tatlong points na gustong i-share sa inyo. At syempre, dahil mahilig po ako sa acronym, I will share the acronym as well. So, unahin po natin yung acronym para maalala nyo at babalikan po natin yan. Ano po spelling ng family? F-A-M-I-L-Y. That's family. Meron pong F-A-M-I-L-Y. So, sa family na yon, may 6 letters. Pasukin po natin yung letter F. F means faithful to God. As a family, we should be faithful to God. A strong family stays connected to God through prayer, worship, and trust in His Word. Sa amin po, before po nagkaroon ng income tax season, nagkakaroon po kami ng family devotion every evening. Medyo natanggal siya during income tax kasi puyat si Faye, sinusundo ko sila madaling araw or sobrang late na tulog na yung mga bata at wala ng lakas para pang pero may mga personal devotion naman kami. So ngayon dahil tapos na po ang income tax season ay may babalik na po namin yung mga family devotion na iyon. Ano yun? Maingay. So anyway, yun po, letter F, family, faithful to God. Letter F, faithful to God. Remember that sabi nga nila, the family that eats together stays together. Mas pa po doon, mas matibay pa po doon. The family that prays together, worship together, and honor God's word together stays stronger. It may not be perfect,
but it will be stronger. Letter A, available to love. A family is available to love. Love is shown through time, presence, and support, not just words. That's why, katulad namin kanina, Family Day, kanina, ni Andre sa school niya sa Hinulugan Taktak. Kahit in pain ako dahil sa sciatic ako, si Faye kahit pagod, kahit nananakit yung katawan dahil sa ice skating, kahapon, pinilit namin, although late kami, pinilit namin to participate in our child event kasi core memory yun eh. So, sa love kasi, hindi lang pwede pera, 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 pera. Dapat may time. Yung time mo, binibigyan mo sila ng time. Quality time ha. Hindi lang yung nandyan ka nga pero mentally absent ka naman or physically present but mentally absent ka naman. And the presence, yung presence mo, kaya every time, sabi ko habang bata pa sila, ako muna. Kasi pag lumaki na yan, wala na yan. Hindi na ano yan sa mga magulang niya kasi binata na, dalaga na. So sabi ko habang bata pa, ako muna. Kaya kung may mga gawain sila, yung futsal ni Andre, yung taekwondo ni Andre, swimming ni Andre, magkikickbox si Andre, kumon ni Andre, and many other activities yan, andun ako, lalo na ngayon sa Beyblade tournament. Kasi gusto ko siyang i-expose sa ibang tao para magkaroon siya ng confident and makaano siya na sinamuha sa mga tao at alam niya yung gagawin niya, especially young or old ages, blah 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 blah. So, inaano ko si Aubrey ganun din, but unfortunately, medyo nahiya pa siya. So, hindi pa talaga namin na utilize yung ano namin support sa kanya. But sa pag-aaral niya, we support him, her, and other things. So, ang love kasi hindi lang daw po yan, salita lang. May action. M, model of forgiveness. Family is where we learn to say, I'm sorry, and I forgive you with sincerity. Tandaan po natin na sa bahay pa lang po natin, minimold na natin po yung mga bata kung paano sila lalabas sa mundo. Kung hindi po natin sila mamold ng tama sa mundong ito, yung mundo po ang magmumold sa kanila. At marami na po ako nakikita na pangit ang ugali, pangit ang ano nila, basta, I mean, alam niyo nakikita niyo naman yan. So sa bahay pa lang po dapat piniprepare na natin sila, tinitrain na natin sila, lalo yung ating mga babaeng mga anak, kung ano sa mga anak sa mga magiging syota o ano nila, 'di ba? So dapat tayo po is dito sa bahay natin. Actually dapat ang ano is wala ma-express at ma-explain natin at maituro natin at maipamuhay natin yung I'm sorry, I was wrong, please forgive me. With sincerity, hindi lang yung medyo mahirap. Si Andre kasi pag may nagagawa, parang pilit pa sa mag-sorry eh. Pero medyo mahirap but dahan-dahan at least natuturuan natin sila ng tama. Sa bahay pa lang po, nag-i-start yan. Then yung second magulang nila which is the school sa kanilang pag-aralan and sa church natin. So, yun yung tatlong lugar eh. Apat na lugar. Bahay, school, church, pati yung community. So sa bahay pa lang dapat piniprepare na natin sila para pagdating sila sa school na i-enhance ng tama kung magaling at maayos yung teacher, and sa church natin, then sa community kung paano sila magiging maayos na nilalang sa buhay. So letter I naman is intentional in kindness. Kindness in a family doesn't happen by accident. It's a daily choice. Mga magulang, gigising ng maaga para lang magluto ng pagkain, tama? Kahit pagod ka na, tuturuan mo pa yung anak mo. Kahit pagod ka na, papaliguan mo anak mo, magliligpit ka pa, etc. 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 That's kindness, pinapakita mo. So dapat reciprocal yon. Ang bata dapat marunong din mag-show ng kindness by helping their parents and doing properly yung pag-aaral nila. L naman is lifelong commitment. Family means sticking together throughout every season, not just in the good times. Sabi nga natin sa kasal, for better, for worse, for richer and poorer. Pag nagka-leche-leche na, nagka-problema na, walang iwanan, walang bitawan. Kasi sabi nga, ang lalaki at babae na pinagdikit ng Diyos ay hindi pwedeng ipaghiwalay ng tao. Diba sa Western, puro divorce, puro annulment. Buti na sa Pilipinas, walang divorce. And hindi naman porket nagkaroon ng paghihirap at mga problema is pwede na ayawan na agad. Siyempre, we have to work it together. Kung both parties po kasi yan eh.
Kung isa lang ang gagalaw, wala talagang mangyayari. At marami po ako nakikita na hindi na broken family na, ayaw na makipagbalikan kasi magkaaway lang daw because di nila tinry na ipasa Diyos to at mag-work together silang dalawa. But pag-pray po natin mga yon. Next is the letter Y. Last but not the least, the letter Y. Yielded to God's purpose. A godly family put God first and let His will lead their home. As for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Yun yung inaano natin. So, sa bahay pa lang po, especially if gusto nyo maging godly family, we put God first. Okay, yun lang po naman yung ating acronym pa lang po yun. Pasok po tayo sa ating lesson. So again, may 3 points po tayo at makikita po natin sa first point po natin is family, it's God's idea and design. Meaning, siya po ang gumawa, dumisenyo at gumawa ng isang pamilya. Kung makikita nyo from the start, the Holy Trinity, diba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, may mga technical dyan, but pa natin ano yun, hindi naman natin kailangan pang technical din lahat ng bagay, diba? By faith nga eh. Anyway, family wasn't man's invention. It was not a man's invention. Lalo yung marriage, no. Si God po una nag-create niyan at nag-design yan kung kay Adam at kay Eve. So, it was God's beautiful plan from the beginning. He created Adam and Eve not only as an individual but as a unit, because ang family po, ang asawa at ang lalaki at babae pag pinag-isa, sabi nga pinag-isa na, so lalaki babae pinag-isa, nag-iisa na po 'yon, isang unit po 'yan. Hindi po to kanya-kanya, hindi po to siya na bahala, dapat po nagtutulungan kasi nga team or isang unit ang isang family. Throughout families, we experience belongingness, care, and identity. God used the family to shape character and teach love and responsibility. Again, sabi nga sa Genesis 2:24, this is why a man leave his father and mother and is united to his wife and become one flesh. Now, respect your role in the family. May kanya-kanya kasi tayong role. Diba? God's designed the family, siya ang gumawa ng idea at ng design. And dahil ko doon, meron po tayong mga responsibility. Ngayon, bakit po natin na-topic yun? Because ang family po is naatake po ng kalaban ang family. Kung nakikita nyo yung divorce, yung annulment, ngayon, hindi na husband and husband or wife and wife na lang, or minsan inaasawa yung aso. Marami po, it's weird. Lalo na sa western, it's weird. Napapasok po ng kalaban yung family. And when the family is weak, especially the father, yung tatay, ang spiritually weak ang father, ay nagkakaproblema po ang buong pamilya niyan. Doon yung makikita yung palainom, palasugal, palayosi, palababae, yung asawa, nagsusugal, nagsasabong, hindi nabibigyan ng tamang, hindi naman sinasabing lahat mayaman eh. Siyempre iba mahihirap. But bottom line po, in general, pag hindi po malakas ang lalaki, or spiritually strong ang lalaki, the family suffer. Kung makikita nyo po at kung naranasan nyo po, pag tayo po nag-evangelism, yung iba, madaling makuha yung bata eh. Madaling makuha yung nanay. Yung tatay po ang mahirap. At dahil po ayaw ng tatay, buong pamilya hindi pwede magsimba. Na-experience ko po yung nag-evangelize po tayo. Na talagang kahit na okay na yung magulang, okay na yung nanay, okay na yung bata, pero pag sinabi ng tatay, wag dyan, huwag kayo magsimba dyan, mag-aaway tayo, hindi sila nagsisimba dahil mag-aaway sila. So, pinakamahirap po na ma-win over talaga ang lalaki. But again, we have roles eh. Dapat malaman nyo po kung anong role ng tatay, anong role ng nanay, anong role ng anak. So, nagtutulungan po to, hindi po pwede puro tatay lang or puro nanay lang. Hindi rin pwede puro anak lang. So, hand in hand yan eh. It works as a unit, it works as a team, in unison and with harmony. Now, again, it's not perfect, but pag alam mo po yung responsibility mo as part of the family, depende kung nuclear family ka or traditional family, whether you're a parent or child or sibling, God has placed you there to be a blessing. As nanay, sa ano ba ang tatay? Haligi ng tahanan.
Ano ang nanay? Ilaw ng tahanan, di ba? Ano ang anak? Blessing from the Lord. So dahil haligi ka, ang asawa ay have to protect, provide for your family. But again, dahil nga nasa medyo modernized na tayo, vice versa na yun. Pwede nanay, baka mas malakas yung nanay. Mas may capability yung nanay kaysa sa tatay. Ang tatay naman yung nagiging ilaw. So pwede naman yon in a sense, but ang pinakamaganda po talaga is hindi lang po lalaki at babae. Gusto kong sabihin, hindi lang po lalaki at babae. I mean, dapat po is parehas. Asawa, ang lalaki at babae, nagtutulungan. Lalaki babae, haligi, lalaki babae, ang ilaw. Para po mas lalo pong tumibay ang ating pamilya. Hindi po pwede, asawa ko yung ilaw, so siya magturo ng mga yan, di ako, lalaki ako, I just here to provide. Hindi eh. So, paano yung mo sa family mo, 'di ba? Help, it's not, sabi nga is sa Bible, hindi ginawa ni God si Eve para maging katulong ni Adan, but to be kasamahan, to be a team, na hindi helper na assistant, hindi helper na katulong or atchoy, kundi maging assistant, to be in equal footing. So, yan po ang number one. Number two, family teaches us to love and forgive, 'di ba? Kahit anong ginawa mong karumal-dumal, pamilya ka pa rin, so papatawarin ka pa rin ng magulang mo, mamahalin ka pa rin ng magulang mo. Vice versa din sa anak, tama, 'di ba? Family is often where our patience and love are tested the most. Kasi kaya natin maging pasensyoso sa ibang tao, pero hindi natin kaya maging pasensya sa magulang natin, tama? Kaya natin maging open sa ibang tao, pero hindi natin kaya i-open ang sarili natin sa magulang natin. And ang anak natin is, 'di ba, ganun din eh. So, it sa family talaga natetest yung patient mo. Kaya nga sabi, in evangelism ulit po is ang pinakamahirap i-evangelize yung family mo. Kasi alam nila kung sino ka. alam, agree po ba kayo doon? Mahirap mag-evangelize sa sarili mong pamilya kasi kilala ka kung sino ka kaysa sa taong hindi ka naman kilala. So, but syempre may bottom line doon, may but doon eh. Hindi na natin pag-uusapan yun kasi ibang topic naman po yun. So, family is often where our patience and love are tested the most. But it also where we learn how to forgive just as Christ forgave us. Sa dami ng beses na ako ay nagka-problema, nagkamali, pinatawad ako ni Mami. Pinatawad ako ni Ate Chris. Despite all my eccentric behavior nung ako ay bata pa, pinatawad, minahal, inalagaan, inarugaan, pinaaral, pinakain, pinaligo, pinatira. Kahit na ako'y isang loko-loko at isang siraulo, sorry for the word, siraulong tao. As in talagang, if you know, alam niyo naman yung talambuhay ko, but I praise God na hindi nagsawa si Mami, si Ate Chris. Syempre sila lang yung family ko noon eh. Sa pagpapatawad at pagmamahal sa akin. So, it means that God used family to shape us in humility, kindness, and grace. When we forgive and love each other, we reflect His heart. Diba doon na yun na paano patawarin, mahalin. Kaya nga, minsan OA yung parents, nakikita nyo OA din yung anak paglaki. Yung ibang, sabi nila spoiled daw kami, but alam ni Ate Christian, alam ng mga taong kilala na kami matagal, we are not spoiled. Hindi kami spoiled, hindi kami lumaki na with a silver platter. Well, nakakakain kami, nakakabili kami ng tamang gamit para sa tamang panahon, pero yung tipong pag gustuhin, minsan kailangan pang umiyak, gulo, minsan kailangan pa maging top, maging best in something sa academics para lang makamit namin yung gusto namin. But bottom line, ang gusto ko po sabihin dito is in the family, we learn how to forgive, we learn how to be kind, we learn how to love because our family show it to us, experience it to us, lalo na sa ating mga magulang, mga anak, di ba? Sa ating mga magulang, pinakita nila na kanilang paghihirap, kahit na sila naghihirap, kahit na sila ay pagod, kahit na sila masakit ang katawan, patuloy sila sa pagtatrabaho nila just to support the family, to feed the family, to provide for the family, tama? Alagaan ka kahit na ikaw may sakit, siya may sakit,
mas uunahin pa ng magulang ikaw alagaan kasi, 'di ba? Show kindness, show love. So doon pa lang po sa pamilya natin is doon nagre-reflect kung paano natin i-project yung sarili natin in the future. Sabi nga sa isang kasabihan, di ko lang maalala kung ang exact word, is I'm training or pinapalaki ko yung aking anak na lalaki na maging gentleman sa anak mong babae. Parang ganon. Di ko maalala kung ano yung exact word, pero I'm training my child to be a respectable man. Parang ganon. Di ko na maalala yung exact wordings. Siyempre sa babae ganon din. I'm training my daughter to be kagalang-galang na tao, na babae paglaki. Kasi to be honest, di ko po talaga alam kung si Aubrey pag lumaki na short na, ay naku, papaluin ko po talaga yan. Di ko alam bilang tatay, ay di pwedeng ganyan, umayos ka ng damit mo. Eh ngayong bata pa lang gusto mahilig sexy na damit eh. So to be honest, di ko talaga alam kung ano magagawa ko pag lalandi-landi, aarte-arte siya ng ganyan. Kaya sa ngayon, ano na, minsan malapit ko na siya mapalo. Ay, umayos-ayos ka, huwag kang aarte-arte dyan ha. Kasi gusto ko siya lumaki na respectable, hindi yung binabastos, binamanyak. Alam niyo, sa iba, siguro sa may mga anak kayong babae. So, hindi ko ma-imagine kung paano yung hinahandle yon. Pero sa akin, natatakot ako kasi si Aubrey medyo ano eh. So, anyway, training ground kasi talaga sa ano. But me and Faye, we show love to our kids. Minsan lang si Aubrey, mas gusto pa niya si Taripe, yung yaya. Ewan kung bakit. Binibigay kasi lahat ng gusto ng yaya niya. Kaya siguro ganon. Anyway, so, ayun. Sabi nga sa Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgave you. Ulitin ko po baka hindi nyo po narinig. Bear with each other. Lahat tayo may mga dumi sa muka, sa mata at sa katawan. So we have to bear one another in love and respect. Sabi, bear one with each other and forgive one another. Mga kapatid, sa family talaga, magkakaroon talaga ng alitan. Tama? Katsawan, alitan, asaran, away. And ang nakakatakot po nito mga kapatid, minsan nag-aaway ang pamilya dahil sa pera. Di ba? Sometimes nag-aaway ang family, minsan may mga kilala ko hindi na nagkaayos sa pamilya dahil sa pera, sa inheritance, sa kanilang makukuha. Lalo pag malaki. Eh kung maliit lang, 'di ba? Parang 100k lang eh. Eh paano pag millions? 10 millions. 'Di ba? Hindi lugi ako, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? And siguro everybody can relate na minsan pagdating sa pera nagkakalabuan tayo eh. Alam niyo 'yun? Dahil sa pera nagkakalabuan kung yung respeto mo, yung humility mo dahil sa pera. Minsan talaga pera lang eh. The root of all problems is the love of money. Well, money itself is not is evil, but when you love money, nagkakaroon na yung ganitong nangyayari na may kliyente kami nag-aaway dahil sa pera. Hanggang ngayon di pa bati, 10 years na. Almost 10 years na di pa rin nagbabati. Tapos ngayon nagkakaproblema yung family niya, walang tulungan. So, 'di ba? Ang sakit. So, again, sa family kasi dapat natin, parents, talking to you, nanay, tatay lalo, tayo po ang mag-i-impart sa ating mga anak kung paano maging humble. Siyempre, hindi naman natin sila tuturuan na apak-apakan ng tao. We have to properly train them to protect themselves, but hindi sila yung mauuna. Alam niyo yun? Yung, ang gusto ko lang naman sabihin is, we train our children na maging tama at maging proper. Na pag nandun na sila sa mundo, is they can protect themselves and they can handle themselves properly and gorgeously. Hindi yung lapastangan na, alam mo yun, pwede naman maging sexy but huwag lang sobrang sexy. Ganon. Mga bagay. Lalo ng mga Kristiyano tayo, we have to impart, lalo na sa mga bata natin, Bible verses, prayer. Kaya nga si Andre lagi pinagpipray ko and malapit na si Aubrey, sinisimulan ko na. Pero nahihiya pa siya mag-pray on her own. But tinitrain ko na siya, ikaw mag-pray, sabayan mo ko. Katulad ni Andre, ginawa ko sa kanya noon.
And tayo kasi parents talaga po ang mag-aano sa kanila kung paano sila lalaki. Kung paano natin sila tinrain, paano natin, ako strict ako kay Andre, aminin ko siya, strict ako kay Andre sa academics niya. Sinabi ko, ayaw akong makita na pagtatawanan ka, mamalitin ka ng ibang tao. Kasi tayo, minamalit tayo ng ibang tao kasi hindi ako matalino hindi ako minamalit tayo, minamaltrato tayo minsan at ginagawan tayo ng mga So, ayakot ang maranasan mo yon. Kaya dapat mag-aral ka. Kaya nga, extra effort ako sa iyo pa nagtuturo at dahil alam kong alam niya pero hindi naman sumasagot, minsan pumipitik ako. Pumipitik, napuputol yung aking patience level and minsan napapalo ko siya. But because I don't want him na ma-experience niya na maliitin, ismulin, maltratuhin, ng mga tao. Kaya sa akin talaga is I want to be present sa aking mga anak na lumalakas sila na okay, ganito pala bilang maging tatay. Kasi ako po, hindi po ako lumaki ng may tatay. Hindi ko alam kung paano maging tatay, to be honest. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ba to, ano gagawin ko pag nangyari ito. Hindi ko alam. Wala po akong alam bilang maging tatay. So, iniisip ko lang kung ano ba ang gusto ko na maranasan kung may tatay man ako. So, yeah, ito, maging dyan, chill-chill, pero medyo strict, alam yun, mga ganun. Anyway, bottom line, ang gusto ko lang po sabihin is sa pamilya po natin, tinitrain natin yung ating mga anak kung paano magmahal, paano magpatawad, at paano mamuhay ng tama sa mundo. Nakikita niyo po ba? Kaya nga lagi po, si Andre nga, ilang taon na po, lagi niya pa rin nakakalimutan. Paano pag wala tayong effort bilang magulang sa ating mga anak? Wala na yun po. Wala na yung mano. Diba? Wala na yung respect. Nakita niyo ba yung mga bata ngayon sa labas? Wala na respeto. Tapos, ang lakas pa magmura. Maliit na bata, kasi laki lang ni Aubrey, 4 years old, 3 years old, nag-PPI na. Ayaw ko maging ganun anak ko eh. Kaya nga, I'm strict, but okay lang. Kasi gusto ko lumaki anak ko ng tama at proper. Yun lang naman po. Ito, akin po, bilang tatay lang hindi bilang, so, application po natin dito, don't hold grudges, be quick to forgive and slow to speak in anger. Let your love be stronger than your pride. Again, bilang pamilya, nasa atin po, bilang tatay, bilang nanay, sa iisang pamilya, nasa atin po kung paano natin ititrain yung ating mga anak, magpatawad, at maging mapagmahal, at paano maging tama sa paningin ng ating Panginoon. Again, number 1, family is God's idea and design. Number 2, family teaches us to love and forgive. And last but not the least, is family serve the Lord together. Nakakita ka na ba na nagsisimba na tatay lang nandoon? Yung asawa, anak, nasa bahay, naglalaba, kunyari. Or, nandun yung nanay, nandun yung anak, wala yung tatay, nagsasabong or nanonood ng TV. Or, nandun yung anak sa church, pero yung nanay, tatay, nasa bahay lang. Si tatay nanonood, umiinom ng beer, si nanay naglalaba, naglilinis. Wala namang masama doon sa paglilinis kasi chores yan eh. Pero, di ba ang pangit, kakain ka, katulad ngayon sa panong ito, kakain ka, ikaw lang mag-isa, yung iba nanonood ng TV, nagsa-cellphone, hindi wala kang kasama, di ba ang pangit nun? Sa amin dito. Minsan kami lang ni Faye kumakain magkasama kasi itong dalawang batang ito nandun, nanonood ng cellphone. Tatawagin mo, nandun sa cellphone. Diba? Kaya nga, alam mo talagang ko yung cellphone na yan. Gusto kong tanggalin sa bahay na to. Ako lang may cellphone pati si Faye. Yung mga bata, wala para kakain sabay-sabay. Katulad ng dati, naalala niyo po ba yung dati? Walang cellphone nun. Sama-sama kumakain ang nanay, tatay at ang anak sa hapagkainan. Kami lang ni Ate Chris din na-experience nun kasi si Mami busy palagi sa trabaho. So anyway, bottom line is as family, diba, kailangan natin mag-pray together, we eat together to make our family stronger together. Nag-uusap kasi saan ka nakikita ng pamilya na hindi nag-uusap? Diba? Walang nangyayari doon. Bulok yung pamilyang yun, hindi nag-uusap, na mag-asawa hindi nag-uusap. Tapos minsan mag-uusap kayo, magagalit ka agad. Ay, may problema yon. I know. So, sabi nga dito, the family serves the Lord together. Kasi, ito po natin, bilang sa pamilya, lalo na tayo ay isang mga Kristiyano, or born again, is, when we serve, katulad ko, hindi lang pwede ako lang mag-serve. Dapat buong pamilya ko mag-serve.
Bakit? Kasi ako ang leader eh. So they follow. Sa problema, minsan, pagod, puyat, di alam ang gagawin. Diba? Those are mga palsot or mga, ang tawag doon, alibay na ayaw mo lang. Kasi sabi nga natin, kung gusto, may maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, kaya si Andre, kinakausap ko, Andre, I need your help. Please, can you help Daddy? Lalo na pag umaga, papunta sa church. Si Andre po ang assistant ko minsan mag-prepare pag nasa church kami. Except pag pag nauna yung ibang mga tao. Pero kami palagi ni Andre Andre, tulungan mo ako, pasaksak ako niyan, paon ako nito, pabuhat ako niyan. Andre, tulungan mo ako nito, ganyan-ganyan. So, isa yon. Si Faye, inaano ko ngayon, praise be to the Lord na siya ay part ng District NDI. So talagang I will support her sa kanyang ministry doon, and hopefully sa church natin mismo ay makita pa siyang gumalaw. At lalo na sa nalalapit ng VBS, ewan ko lang kung payagan, but hopefully sana makasama siya sa VBS natin. And si Aubrey ay wala pa, kaya training pa lang. So, God-centered family isn't just about living under the same roof. Okay? Hindi lang po to sa isang bahay, dahil nasa isang bahay ka lang. Kundi it's about worshiping and serving together. Masarap kumain na may kasama mo anak mo, kasama mo asawa mo. Masarap mag-worship or together pag nandiyan yung family mo, di ba? Masarap mag-outing pag kasama mo family mo. Ang hirap naman kung ikaw lang mag-outing mag-isa or kayo lang ng anak mo magkukulang ng iba, di ba? So, when a family prays, reads the word, and live out their faith, it builds a legacy of godliness. Like Joshua, as an example, by declaring that his whole house would follow God. Sabi nga sa Joshua 25:15, but as for me and my household, we will serve the Lord. Now, the application here is make God a part of your daily family life. Pray together, talk about the Bible verses, help others as a family. Kasi po, Christian tayo. First and foremost, we are Christian, we are born again. Alam po natin or na-experience na natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya nga natin dineclare profession of our faith publicly, profession of our faith that our Jesus Christ is Lord and King of Kings. Kasi nga we have experienced the love of the Lord, the forgiveness of God through Jesus Christ His Son by dying on the cross for you and for me, but on the third day resurrected, and we are now waiting for His return, the second coming or the rapture. Now, the question is God part of your plan in your family? Yan na mahirap. Is your house and family ready to serve the Lord? Madaling sabihin yes, but mostly hindi. Is God, are you seeking God first as a family? Ngayon, bakit ko tinanong to sa inyo? Because Satan is attacking the family itself. Sinisira niya at pinapatay ang pamilya mismo ngayon. Alam naman natin yan. Soggy bill, annulment, divorce, diba? Hindi lang yun. It's like Japan. Alam niyo ba sa Japan, ayaw na mag-asawa ng mga Hapones. Dahil mahirap, mahal, because of the economy, magastos, nakakapagod. Kasi, lalo sa Western, pag nag-divorce ka, 50% kaagad ng ari-arian mo pupunta sa asawa mo, yung asawa mo nagloko. Diba? Madalas, to be honest statistically speaking, babae daw po ang nagloloko madalas sa Western. Kaya nakikipag-divorce para makuha yung 50% or more sa asawa. Now, statistically lang yon. Siyempre sa Pilipinas, iba Lalaki ang dito sa Pilipinas
Anyway, I know it's not a laughing matter, but nakikita niyo po kung ano ginagawa ni Satan to destroy the family. Mahirap po. Kaya dapat po tayo mismo as a family is ready to fight the good fight of faith. We should prepare our children, our wife, our husband to be strong in the Lord, to be deeper and rooted in the name of the Lord and His words in the Bible. Again, family is faithful to God, available to love, model of forgiveness, intentional in kindness, lifelong commitment, yielded to God's purpose. Now, wait lang, may nakita akong ano. Between family and ministry, priority is the, yes, because your family is your first priority. But, may but po doon, seek God first. Ministry po pinag-usapan natin. When you say ministry, ito yung kailangan mong pumunta sa church para maglinis, mag-praise and worship, mag-prayer meeting, mag-Sunday service, mag-Bible study, mag-mentoring, sumama sa mga conference, etc. etc. Yun po yung sinasabing ministry. Hindi po sinabi si God. Kasi unang priority po natin si Jesus. Then our family. Then our ministry. Then yung work mo na and yung other hobbies mo na. Kung ano yan. So, basta first priority po talaga natin si Jesus, si God. Then our family. Then our ministry. Now, yes, between family and ministry priorities. Yes, tama si Kuya John. Between naman, family and ministry, talaga po, family first. Kasi, your family is your first ministry. Kung hindi mo kayang i-minister ang family mo, paano mo mami-minister ang ibang tao? Ako po, hirap ako dyan. To be honest, hirap ako. Minsan, di ko na alam gagawin ko eh. But, pinapasa Diyos ko minsan yan. Pinapasa Diyos ko minsan. Kasi hindi ko minsan talaga alam ang gagawin ko na eh. And I praise God that by praying continuously, si Faye nagamit ngayon sa NDI, talagang I'm very happy. I'm very happy and very proud na si Faye ay nagagamit sa ministry sa district. Although hindi pa rin ganun talaga ka-hectic yung ministry nila, but I praise God dahil nandyan na nag-start na, and I hope it continues and Faye grow and mas mamahalin niya yung ministry at mas maging ano pa siya sa mga opportunities in the ministry. So, kaya po kailangan po talaga natin pag-pray ang bawat isa. Pray for your husband, pray for your wife, pray for your children, lalo na sa kanilang environment, sa bahay, sa school, sa church, sa community. Kailangan po natin ipag-pray and we must prepare them. Hindi lang po mga bata, also us bilang husband and wife, we must prepare ourselves. We have to help one another. Tandaan nyo po, hindi nyo po kaaway or kalaban ang asawa nyo. Ang asawa nyo po ay kakampi nyo, for better, for worse, or for richer and for poorer. Kaya hindi po tayo nagmamagaling at nagmamataasan dito. Wala pong mananalo doon sa mag-asawa kung magmamataasan tayo o magmamagalingan. We have to help one another. Kung mahina ang isa, wag mo nang panghinaan palalo. Pag mahina ang isa, palakasin ng isa. Kung naghihina naman yung isa, palakasin din, vice versa, diba? Kung naghihina yung asawa, yung husband, yung wife dapat ang sumusuporta sa husband. At kung nanghihina man ang asawa, ang wife, dapat yung husband ang magsusuporta, mag-i-encourage sa wife. Hindi po pwede pag mahina ang isa, aawayin mo lalo, or pag mahina ka, dapat mahina ka rin. Mas maganda, mas malakas ka, malakas din siya. Kasi nga, we help one another, we uplift one another, we encourage one another. At ganun din po sa ating mga anak. To be honest, isa sa mga problema ko, yung sa academics nga, medyo gusto ko kasi perfect, mataas. Pero sabi nga nila, let them find their own way. Pero sa akin kasi nga, may problema ko talaga is yun nga yung ko na ayaw kong maliitin or ismulin si Andre o si Aubrey. Kaya I really am strict sa kanilang academics. But sabi nga ng iba, hayaan mo na sila, matututo rin yan, lalaki din yan, rin yan. So,
Yun yung struggles ko talaga. So, anyway, final thought. Families aren't perfect. Yes, sinabi ko kanina, di ba? I'm not perfect. Faye is not perfect. Andre is not perfect. Aubrey is not perfect. But with God at the center, we can grow strong, joyful, and united together. Ganon din po sa inyo. We can grow stronger. We can be joyful. We can be united when Jesus is at the center. Be the one in our family, in your family, who will bring light, love, and faith. Amen. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful time. Thank you for this opportunity. And thank you for giving us a wonderful message this evening about family. Lord God, protect us, especially our family. Husband, wife, the kids, Lord, brother, sister, baby, Lord. Protektahan niyo po ang mga ito. Siyempre po, this is sinasabi ko po itong initial family. Siyempre yung grandmother, grandfather, yung mga tito, tita, kasama po sila sa family. But Lord, I pray that you will make us stronger together, to uplift one another, to encourage one another, to challenge one another, and if needed, to rebuke out of love, so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Lord Jesus, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, okay, tayo po ngayon dadako sa ating prayer request at di nakahabol ang iba nating mga kasamahan. Sayang. Ano kaya nangyari sa kanila? Bakit wala sila? Rosa. Ah, wala pala sa ating Mila, no? Rosalie. Okay, tayo po dumako sa prayer request. Oh, may nakita kagad ako mahaba. Okay, kung may prayer request po kayo, now is the time to... Ba't ang laki ng mukha ko dito? Anyway. Ano? Kung may prayer request po kayo, now is the time to chat your prayer request. Oh no. Nad, kanina ka pa? Okay, si Ate Junilyn, prayer request po. Prayer request. Umabol ako pa sa mga 8. Okay. Ate Chris, meron na. Si Ron, Ate Junilyn, prayer request niyo po. Prayer request. Kuya Jun, prayer request nyo. Faye, prayer request. Nal, okay, meron na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tayo ngayon. Okay, prayer request po tayo. Let us pray for one another po. So far po, basahin ko muna kay Ate Chris na prayer request as we wait for the other one. So prayer request po ni Ate Chris, long and healthy life for me and my whole family. God's provision for our daily needs and finances. Wisdom, strength, and grace at work. More clients to close deals this year. God's guidance and blessing on the plans Pastor and I praying for. That our small team at the office can handle all tasks well, even if we can't hire more people yet. Next is that each member grow deeper in their relationship with the Lord. God's presence and guidance in every Sunday service and Sunday school. That God will remove any financial challenges or financial barriers. Good health for everyone, healing and protection for Mommy's eyes, healing, strength, and good health for Mickey. Yes, dahil po may sciatica po ako, talagang painful po talaga ngayon, and umaakit na po, may problema na rin ako sa lumbar ko. So sabi ng is baka daw maging PWD ako, so ayako. Pero pag-pray nyo po na matapos to, gumaling kaagad ako, kasi sabi ni PT 6 sessions daw ang estimate niya. Kung hindi talaga kakayanin yun, doon na magde-declare si Doc na na ako, either surgery, which is na mahal.
Next is blessing and favor for our Davos Christmas Reunion and Mindanao Tour. Safe protection, smooth sailing, and financial provision of our company outing anniversary in Bicol. That nothing will go wrong. That God would provide for our client, help their business grow, and send new clients who value integrity and quality service. Yan ang prayer request ni Ate Chris. Ang prayer request naman po ni Ronald is good health ni Papa, guidance everyday, and emotional recovery. Yes, pag-pray po natin si Ronald. Ako po, please pray for me. Healing sa sciatica and PT sessions ko. And sa road to fitness. Actually, almost 3 weeks na po ako hindi kasi sobrang sakit po, so hindi ko maano sarili ko mag-gym. Ayun. Next po si Ate Judy. Thank you Lord for okay na ako. Okay na po, medical asawa ko. Sana tuloy-tuloy na next month makaalis na siya. Financial freedom, spiritual growth, good health sa lahat. Okay. Thank you. Si Mama, Papa, si Faye. Andiyan ba? Ito, kay Faye. Good health sa lahat, healing sa lahat ng may sakit, especially Mickey, sa kanyang nararamdaman, daily provision, plans for the future. Yes, plans namin ni Faye for the future. Either sa pagre-review ulit, sa CPA board exam, and more. So, ang wala na po, sila Mama and sila Kuya Jun. Kuya Jun, anong prayer request nyo? Si Mama, si Papa, I think, daily protection, daily provision, protection, trabaho ni Gian, kila De Guzman family, and financial provision. Pasensya na, hindi ako marunong mag-type, Mickey. Ako lang dito kasi, si Mercy nakin. Okay po. So, tama po ba ako? Financial provision, daily protection, trabaho ni Gian, and De Guzman family. Yun naman yun po, no? Yung help mo. Ayun po, thank you po. Sige po. Sige po, mayroon po tayong 3 minutes na lang. Ay, naubos na. Sige, as we wait na lang po, tayo po ay mag-pray po. Pastor Mickey, pakabalo din sa akin, meron akong sinulat. Sige po, i-check na lang po. Tayo po yung nawala. Okay. Saan? Okay, tayo po. Ito. Please pray for John's father who and suffered heat stroke. Okay, sige, pag-pray po natin. May 3 minutes pa po tayo. Sorry na, yata tayo dun 10 minutes kasi tayo na nag-waiting. 15 minutes tayo nag-waiting kanina. Okay, let's pray po. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you with humility and thankfulness in our hearts. Lord Jesus, at this moment, Lord, we are here gathered in your name, worshiping you in spirit and in truth. Lord Jesus, you know what's our prayer request even before we type or speak it. You know what's in our heart, in our soul, in our mind. Let your will be done, Panginoong Jesus. Lord, sa mga prayer request ng kasamahan ko sa gabing ito, may you provide and protect us, especially sa may mga sakit at mga nangangailangan ng protection, guidance, and provision, ay bigyan niyo po kami, Lord, at huwag niyo kami papabayaan. Lord, tulungan niyo po kami na sa aming mga pagsubok sa pang-araw-araw, Panginoong Isus, ay kami ay maging successful at victorious in your name, Panginoong Isus. Lord, sa lahat ng prayer request po na ito, Panginoong Isus, alam niyo po ang nasa puso't isipan namin. Lord, let your will be done, Panginoong Isus, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan, sa spiritual growth, sa financial provision, sa protection at guidance ng bawat isa, ay protektahan niyo po kami at gabayan niyo po kami sa amin, lalo po ang aming family, sa kanya-kanya naming family, ang family namin sa church, ang family namin sa community, ang family namin sa school, at ang family namin, Lord my God, sa aming kanyang mga tahanan, Panginoon Jesus. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa at huwag niyo po kami papabayaan, Panginoon Jesus. Nandito po kami nagpupuri at nagsasamba sa inyo, Panginoong Jesus. May you bless prayer request ni Ate Junelyn, nila Papa, ni Ate Chris, ni Faye, ni Ronald, ni Kuya John, at ganun po sa akin, Panginoong Jesus. Gabayan niyo po kami, Panginoong Jesus, at huwag niyo kami papabayaan. Ganun din po kay sa good health ng Papa and guidance ni Ronald, everyday and emotional recovery po nila. Please pray for Johnson's father na heat stroke. Tulungan niyo po siya, huwag niyo po siya papabayaan.
Lord, thank you sa kanya, kay Kuya Ate Junilyn, sa kanyang asawa na naka-medical na, tuloy-tuloy na po sana at makalis na siya, magkaroon po sila ng financial provision, financial freedom, magkaroon pa lalo ng spiritual growth at good health po sa lahat. Kay Faye, good health sa lahat, healing sa lahat namin sakit, especially sa akin, na nararamdaman ko sa sciatica problem, Lord, daily provision, Lord. Lord, ibinibigay po namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat.